Napamalitaan ko mula sa ibang ibayo na magmumura raw yung bilihin. Ngunit pagbaba ko ng baryo, ang ingay, kaya umuwi na lang ako. Ganun pala yung mura na ibig sabihin nila. Kaya nagtanim na lang ako na sinamahan ko ng pagmamahal para maganda tubo at lumago. Nang sa ganun, busog na ako, kumita pa ako. Pwede na ako mag-utos para pumunta ng baryo para mamili ng mga pangangailangan ko. Ayoko kasing mamura eh. Baka umiyak lang ako dahil parang bumalik ako sa pagkabata na pinapagalitan ng nanay ko. Ang mahirap pa nun, may kasama pang palo, ika-ika pa ako pag uwi. Makita pa ako ng kapitbahay ko, mapagkamalan pa ako ng lalaki. May virgin pa ako. At saka lalaki ako, kita naman sa mga muscle ko at sa mga kato ng mukha ko. Pero hindi rin ako sigurado sapagkat minsan parang inis ako sa mga kapwa ko lalaki dahil madalas ako napapaway. Kaya nga parang naging malado yung mukha ko para hindi basta-basta matabla ng mga atake ng kalaban at makabawi. Kahit hindi ko mahalinag ang paggagalingan nila. Wala kasi akong mga kagamitan para makabuo ng pananggalang at may kabigatan. At sa ngayon, binata pa rin ako para kasing wala sa isip ko ang magkaroon ng pagtingin sa mga babae. Pero siguro dahil mas kailangan ko pang munang kumita bago siguro makapangasawa. O di kaya dahil medyo mahihiya dahil sa mga tama ng mukha ko. At sa mga nilalaman nila na pagiging pasagulero ko. Pero malapit naman ako sa mga kababaihan lalo na sa nanay ko at sa kapatid ko. Pero sa barkada wala nga eh. Kahit lalaki, nakukursandahan ko kasi minsan eh. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Sa mga babae naman, iwas ako. Baka kasi mapagkamalan ako, mapaway pa ako. Baka kahit walang buhok, masabungutan ko. Tsaka matetano pa sa dumi na kuko ko. Buwanan ko kasi ito nililinis, mahirap kasi magkutkot pag may yung kuko. At yung kalyo ko sa palad, pag tumampi sa mukha to, may kabigatan, solid eh. At sa pamamalagi ko dito sa amin, wala laging ginagawa kundi ang linisin itong alaga ko. At bitbitin yung pandepensa ko sa mga maaaring dumayo na tagalabas. Pero wag naman sana maging hair dryer to. Nakasanayan ko na kasing hawak eh. Kahit walang kalaban, at ang isa pa marunong pa naman ako manggupit. Delikado. Iyasa rin ako sa pagsubo ng tabako, nako po. Pero kahit ganon, inayos ko talaga itong agapan. Kaya ang ginawa ko, inilaban ko ang pagiging lalaki ko. Ang tinatago ng isip ko at kinikimkim ng puso ko, dilantad ko. Kaya ngayon, napatunayan ko na isa talaga ako tunay na lalaki. Dahil sa aking sariling pagsisikap, nakabuo ako ng business. At sa aming lugar, wala itong kapares. Natanggal na rin ang hiya at nalapit na rin sa mga kababaihan at nagkaroon ng mga kaibigan. Ngayon, nakakatulong na ako sa aking mga magulang. At ang kapatid ko, ako na rin ang nagpapaaral. May nakaipandar na rin akong bahay at sasakyan. At may marami ng branches yung binuo kong pagtatapat sa loob. Ang parlor, nakataas ng aking tagumpay. At ang nagsalba sa aking malungkot at mapasang nakaraan sa buhay. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Dahil sa mga gumugulo sa aking emosyon at lumilito sa aking imahinasyon na muntik magpalugmok sa akin noon. Ako ay kanyang inahon. Kaya sana ito ay maging inspirasyon para sa mga nagtatago pa rin hanggang ngayon. Hindi talaga basta-basta makakaahon ang may bigat at malalim na ang pagkakabaon. Sa puntong ito, maaari nating isipin na kung bakit ang nararamdaman natin ay medyo may kadalasan na nagbabago. Hindi lahat ito tungkol sa mga meron ba tayong sakit sa kalooban. Hindi minsan, dapat din natin isipin na huwag kalimutan ng ating sarili. Dahil may mga pagkakataon na hindi natin makikita ang tunay na nilalaman ng kalooban. Kahit pa ito ay napasok na natin minsan, kung hindi naman natin ito natambayan ng kadalasan at may katagalan. At hindi makakabisado o talata kung hindi ito binasa ng paulit-ulit. At ang punto,
na sarili ay malapit. Ugaliin naman alamin para ang sarili ay dilimutin at para materno sa muka ang dapat gawin. Sa dadaanan lagi ang tingin para wala nang alalahanin na ang sugat pa ay gamutin at ang tagumpay ay paghintayin. Problema ng iba ay huwag isipin kung ang anak ay walang panglampin. Ang tubig sa gripo ay saluin, huwag salukin. Unahin sa sarili tumingin, para sa iba pwede ka nang manalamin nang hindi mo damdamin. Real talk. Hindi mo makikita sa likod ang hinahanap mo. Kung ang mga mata mo ay hindi makita kahit yung kaharap mo, at ang masaklap pa nito ay ang salamin naging praktisan mo tapos nagtatago. Kung ganon, hanapin ang sarili mo ng patago tapos sigaw ka ng bingo kahit talo. Another one, hindi pakikipag-usap sa tao ang pagkilala sa uri ng kwento, kundi pakikipaghalo ng tikulor sa puti. Sa bagay na yan, ang kalalabasan paluan. Kung ang maglalabas sa ilog, ang magagalay iti. Dahil hindi na nga malinis ang labada, meron ka pang kuliti. Palayasin ang leche, kita ang bayag walang panty. Wow!